Hello mga kasari, magandang araw po sa inyong lahat. So for today's video, meron tayong magandang topic for the day. Pero bago yan mga kasari, kung bago ka pa lang sa aking channel at hindi ka pa nakapag-subscribe, pakiclick na lang po ang ating subscription button at pakibell all na rin mga kasari para lagi kang updated sa ating mga ganap-ganap at sa iba pa nating mga chika na marami kang matutunan dito sa Pagsari-Sari Store. For today's video mga kasari, gusto kong i-share sa inyo. Kasi meron tayong isang customer. At itong customer ko na to ay nagtatrabaho lang asawa niya dito sa may harapan namin. At balita ko niya noon is meron silang sari-sari store na kagaya nito sa atin. Ayan, meron siyang, bear in mind, meron silang sari-sari store. At ngayon ay sarado na. So, chika ko sa inyo mga kasari, bakit nga ba nagsarado ang kanyang tindahan? Ano nga ba ang rason? Itong vlog na ito ay gusto kong i-share para ito sa mga baguhan, para maging aware kayo na kung ano ba dapat ang maging ugali natin kapag tayo ay nagtitindahan. So yung ang customer ko na yan is lagi yun nandito at siguro tinitingnan niya kung anong meron dito sa aking tindahan. So sa madaling sabi, kumukuha ng mga ideas kung anong mga binibili ko, kung anong mga binibenta ko, ay binibenta din ng wife niya sa kanilang bahay. So sila ay nagtitindahan lamang sa bahay mga kasari. No? So ako dito, alam niyo naman, tayo ay nangupahan dahil dito tayo na belong sa commercial area. Kaya tayo ay nangungupahan sa ating tindahan. So ngayon, ang gusto kong i-chika sa inyo mga kasari, ito ay mapupulutan nyo ng aral. Kasi itong wife niya ay nagtitindahan at ngayon ay sarado na. So ano ba dapat ang maging ugali natin kapag tayo ay nagtitindahan? Dapat ba tayo magiging magiging stricto? Ayun, pwede bang maging stricto or stricta ang isang sari-sari store? Ano ho bang maganda? Maging mabait ka or maging stricta na tendera? So yun nating topic. Ano ho ba ang maganda kung ikaw ay magiging mabait, mapagbigay, or stricta na tindera? So, comment down below mga kasari. Ano kayo? Kung kayo ay isang negosyante, anong ugali ka meron? Ikaw ba ay stricta or ikaw ba ay mabait? So, tatalakayin natin yung dalawang karakteristik ng isang tao. Isang mabait at isang stricta. So, para sa akin mga kasari, ang pagiging mabait ay mayroong hangganan. Ayun. Example natin, yung nga customer ko na yun ay meron silang sari-sari store at ngayon ay sarado na. Nag-stop na daw ang kanyang wife sa pagtitindahan kasi daw lahat ng kanilang mga paninda ay nauubos lamang sa utang. Pag hindi mo pa pinagbibigyan ng utang, hindi mo pa pinagbibigyan si relative, si kamag-anak, magagalit pa sa iyo. So, ang nangyari ngayon mga kasari, ang lahat ng kanya mga inumin daw, mga alak, ay sa kabilang brother-in-law niya, 6,000 na raw umaabot ang utang sa alak. Yung kabila naman, umaabot na daw ng 3,000 plus utang sa alak. At kung ano-ano pang mga paninda, parang ginawa na raw grocery store ang kanyang tindahan. Sa kuha ng kung ano-ano at yung hindi natin malaman kung babayaran pa raw sila o hindi na. So, dahil dyan, sa ganung ugali, dahil mostly, ang nagaganyan naman sa iyo ay almost mga malalapit na kamag-anak mo lang naman, no? So, hindi ka makahindi kasi kamag-anak mo. So, ano bang gagawin mo? Magutang sa iyo kunwari ng bigas, hindi mo pagbibigyan. Natural, pagbibigyan mo yan. Natural pagbibigyan mo kasi utang sa iyo. Ang tanong, ikaw ba ay babayaran? May kasiguraduhan ba na babalikan ka? Kasi mga kasari, no? Ang connect doon sa tatalakayin natin ngayon kung ano bang maganda kung maging mabait ka or magiging supladita kang tindera. Para sa akin, no, maganda siguro magiging medyo may pagkasupladita ka. Kasi kung masyado ka namang mabait sa iyong mga customer, meron na kasing ibang customer na nagtitake advantage naman kapag masyado kang mabait, parang sa tingin nila ay pwede ka nilang mauto-uto, uutuin ka nila sa pamamagitan ng utang dito, utang doon, at hindi ka nababalikan.
kulang dito, kulang doon. Kulang ng piso, kulang ng dos, ganun ang ginagawa mga kasari. Kapag ikaw ay masyado, sa tingin nila mabilis kang makuha sa sabing kulang, balik lang ako, ma'am. Dos, ma'am, tres. Yan. Kulang lang ako, ma'am. Babalikan ko lang. Ang tanong nga kung balikan ka. Tayo naman mga sari-sari store ay alam nyo naman yan mga kasari na ang patubo natin sa ating mga paninda ay nandyan lang sa 3, 4, 5, ayan. Depende kung 6, mga ganyan. So, 2 piso. So, kung kulang ang ibabayad ni customer, wala na tayong tutubuin at wala na tayong kikitain. Maliban pa sa pansarili natin, binabawasan natin ang ating mga paninda. Dito tayo kumukuha ng mga lahat-lahat ng ating mga pangailangan. At the same time, sasabay pa yung ibang mga tao na uutang sa'yo at hindi ka babayaran. And the worst thing ba mga kasari is na-experience pa namin kapag hindi mo pa pagbibigyan si customer ay hindi na rin bibili sa'yo. O diba? O, naging masama na ang ugali mo niyan, dating para sa kanila. Hindi mo lang mapagbibigyan, sabihin masyado ka madamot, masyado ka maraming mga salita na iiwan sa'yo bago tapos hindi na babalik sa'yo at hindi na rin bibigyan. So, ang hirap lang kasi mga kasari kapag ang ating tindahan ay malapit sa mga kamag-anak. So, halos lahat ng kamag-anak uutang na sa'yo. So, ang tanong nga, kung ikaw pa ba ay babalikan nila or malamang-lamang, matiway lamang, ma-thank you lamang at hindi na magbabayad. So, tayo mga negosyante, tayo ang apektado. Wala na tayong pang-rolling, wala na tayong pambili sa mga paninda natin. So, ang ending, isasarado na lang natin ang tindahan. So, yun ang naging ending ng isang customer ko dito. So, ang advice ko na lang sa inyo mga kasari dahil ako ay matagal na dito sa ating tindahan, dapat kapag ikaw ay nagne-negosyo, dapat walang kapatiran, walang kamakamag-anak. Yun ang dapat na maging ugali mo kapag ikaw ay nagtitindahan. Kasi, hindi ko nila lahat, mga kasari, pero kapag kasi mayroon kasing mga ibang kamag-anak na hindi nila iniisip na ang iyong tindahan ay may puhunan na kailangan mong mag-rolling. Ang tindahan kasi natin mga kasari ay senti-sentimo lang ang tinutubo natin. So ngayon, kapag uutangan tayo parati ng ating mga kamag-anak at hindi na tayo babayaran, paano naman tayo makapag-rolling? Kasi yung tindahan natin dapat hindi talaga pinapautang mga kasari kahit kamag-anak mo pa yan. Kasi nga, kung uutang si kamag-anak at buwanan or lingguhan or every quincenas katapusan ng bayaran, hindi rin maganda ang pag-rolling natin sa ating tindahan. Kasi ang tindahan natin kung maaari lang ay every 2 days, 3 days, makapamili ka na. Para ang yung benta ay tutubo na rin. Kasi kung ang benta mo ay hindi mo pinamili din, hindi rin tutubo ang tindahan, hindi dadami ang iyong mga paninda. So, mabagal at mabagal ang iyong pag-asenso. So, ang mga kamag-anak mga kasari, hindi ko naman nila lahat. So, karamihan kasi sa mga kamag-anak ay nagtutok advantage naman sa mga kamag-anak na mayroong mga sari-sari store. Hindi kasi nila din nalalaman kung paano mag-rolling ng isang tindahan, kung magkano ang tinutubo natin. So tayo na lang na mga sari-sari store dahil tayo ang nakakaalam kung paano natin i-manage ang ating tindahan. Tayo na lang po ang gagawa ng paraan para tayo ay mabayaran o kung maaari lang ay tayo naman ay hindi masyadong maging mabait sa ating mga kamag-anak. Matutunan din sana nating mag-say no sa kanila kasi kung laging yes lang mga kasari, ang ating store ang apektado, hindi tayo makabayad sa ating mga responsibilities, hindi tayo makabili ng mga paninda natin, ayan yung mga billings natin kasi tayo din ay may pangangailangan. So, yung iba ay may pangangailangan, so lahat-lahat tayo ay may pangangailangan. So, dapat alam natin kung ano ang dapat nating gawin sa ating tindahan at kung ano dapat na maging ugali natin sa ating mga kamag-anak. So, speaking of kamag-anak, hindi ko naman po nila lahat na hindi nababayad, pero mostly po ay ganun kasi hindi nila alam hindi nila nararanasan kung paano ang pagod, ang puyat at saka ang pagmamanage, mahirap ang isang sari-sari store kasi maliit lang ang kinikita natin. So, kagaya nito, meron tayong delivery ng grocery. Ayan, may grocery tayo. So, ngayon kung pinapautang ko ang aking tindahan, paano ako makapagbayad sa aking delivery? Ayan, di ba? So, magko-compromise ang ating pera, ang ating kapital
sa ating tindahan kapag nilalabas natin ito na walang balik na pera sa atin. So dapat kailangan talagang bayaran kung merong kumukuha sa ating tindahan para sa ganoon hindi tayo matulad sa ibang tindahan na nagsasara. So, pabubukas lang, magsasara na. So, paano yung kapital? Pinup-up mo pa yung investment dyan, lahat ng pera mo, tapos biglang kukuhanin lang bigla ng iba, kunwari yung client, tapos hindi na nababalikan. So, yun ang mahirap. So, dapat magiging stricto na lang mga kasari akin, para sa akin, hindi magandang masyadong maging mabait. Dapat may kasamang stricto. Ilagay sa lugar, kung tamang lugar, kung paano maging stricto ang isang tindera, no? So, stricto tayo sa mga kumukuha at umuutang sa atin kasi pinapangalagaan lang naman natin ang ating tindahan. Paano tayo makakapamili? Paano natin mabibigyan ng mga paninda at laman ng ating tindahan kung hindi tayo marunong mag-stricto sa ating mga mamimili at sa ating mga kamag-anak. So, yun lang po ang aking share ngayong araw ng ano ba ngayong Wednesday. So, happy Wednesday po sa inyo lahat dyan mga kasari. So, thank you so much po sa lagi niyo pagsubaybay sa aking channel at marami po tayong mga chika-chika na matutunan sa mga nagpa-plan dyan na mag-i-invest ng ganitong tindahan. So, maraming salamat po sa inyo and God bless.